everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Siyempre kasama niyo na naman ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento sa araw na ito. Naku naman, excited na ba kayo? Oo, don't you worry. Ang kwento natin for today is one story. Ano lang talaga siya? One day story lang talaga siya. Hindi siya masyadong mahaba kasi konti lang ng part ng kanyang experience ang kanyang sinishare. Kaya hindi rin tayo masyadong mahihirapan. Hindi tayo mag-aabang ng bukas. So bago natin simulan ang ating kwento for today, nais ko munang bumate sa lahat ng ating mga suking tagapakinig na laging nakaabang sa atin. Hi kay Liza Teves. So maraming salamat Liza Teves. Maraming salamat sa pag-aantay mo na mabasa ang iyong pangalan dahil noon pa lang daw talaga siyang nakaabang sa atin. Maraming salamat sa iyo. Neriza Quezo, maraming thank you sa pakikinig. Hi din sa ating silent listener na mula noon hanggang ngayon. Ako, maraming salamat. Vigor Trex, thank you sa iyo. Hello rin kay Maria Fe Pedrejas. Ayun, si Liza Teves pala ay from Dubai. Hi po. Jovito Planga, maraming salamat. Hello rin kay Maria Elena Abe. Frix Magno, maraming thank you. Hi din kay Sally, kay Mylene Sabalo, kay Gladys Bakbak. Maraming salamat sa pakikinig. Hello rin kay RD Edria. Maraming thank you. Gemaline Ake, Margie Flores. Maraming salamat Elizabeth Lagunday, Merly Labong. Hello rin kay Jack Palalios. Hi din kay Gail Easy. Finance T3P. Maraming salamat sa pakikinig. Dins Lumigid. Hello rin kay Lacuacha, Luna Lollipop, Angelita Villafuerte, Chazi Chay, Dolores Dawal, at sa lahat po ng ating mga suki na nakikinig palagi kay Mama Mia. Hello po sa inyo. Maraming salamat at wag na nating patagalin. Dahil alam nyo ba na napaka-controversial ng ating storya ngayong araw na ito. So nasisiguro kong marami na namang mag-aaway-away dyan sa my comment section. Kaya eto na, atin na pong pakinggan ang ating sulat ngayong araw na ito. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Kahit gaano pa karami ang magpayo sa iyo ng tama at hindi dapat na gawin, wala pa rin silang magagawa kung ang paiiralin mo ay ang nananabik mong tawag ng laman. Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat kung mapipili mo man ang aking sulat na i-ere at i-share sa iyong programa. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Laila, isang babae na alam kong huhusgahan ng inyong mga tagapakinig dahil sa mga naging choices ko sa buhay. Mama Mia, bata pa lamang ako ay medyo hindi na talaga normal ang aming pamilya. Ang akin pong mama ay meron pong kinakasamang iba at walang iba yun kundi ang kapatid ng aking ama. Yes, Mama Mia, una kasing nagloko ang tatay ko. Kaya naman ang sumuporta sa amin noon ay ang tito ko. Habang sumusuporta siya sa amin, siguro nahulog ang loob nila ni mama sa isa't isa. Nung una ay talagang galit na galit ako sa mama ko. Hindi ko talaga yun mawala sa isip ko. Alam ko naman na unang nagkasala ang papa ko. Kaya lang, hindi naman siguro rason yun para pumatol siya sa mismong kapatid nito. Pero hindi rin naman nagtagal ang kanilang relasyon kasi nga tutol ang lahat. Maging ang pamilya ni mama at ang pamilya ng papa ko. Para talaga yung against all odds ang kanilang naging relasyon. Hanggang sa hindi ko na lang nakita isang araw ang tito ko na pumupunta-punta sa bahay namin. Tinanong ko ang mama ko pero nagagalit siya. Sabi niya wag na lang daw akong magtanong dahil wala rin daw naman akong pakialam. Mama Mia, oo, natuwa ako nung mawala na sa buhay namin ang tito ko na yon. Kasi sa totoo lang, nung nandoon siya sa bahay, ay lagi po akong tinutukso-tukso ng aming mga kapitbahay, lalo na kapag hindi nakakarinig nito si mama. Malandi,
kerengking daw ang nanay ko. Hindi daw marunong magbanat ng buto kaya ayon pumatol maski sa kapatid mismo ng kanyang asawa. Pero at the same time ay medyo may kalungkutan din akong nararamdaman. Nakikita ko kasi ang mama ko na lagi na lamang nagmumukmok sa kwarto. Nakikita ko na lamang siya na umiiyak tuwing gabi kapag lumalabas ako para kumuha ng tubig sa may kusina. Hindi po naging madali ang buhay namin. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, may isang pinsan ng mama ko na pumunta sa aming bahay. At mula noon ay naging busy na nga sa laging paglabas-labas ang mama ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Hanggang sa isang araw ay sinabi na lang niya sa amin ng kapatid ko na mag-a-abroad na raw siya, Mama Mia. Inaasikaso daw kasi nung kanyang pinsan ang visa ng mama ko para sa US. Nursing graduate kasi ang mama ko, hindi nga lang nag-take ng board exam kasi maaga siyang nabuntis ng papa ko. Pero mula nga noon, Mama Mia, ay nag-abroad na si mama at naging caregiver doon sa bansang Amerika. Hanggang sa tumagal siya doon, umuwi-uwi naman siya kada 2 o 3 taon. Pero saglit lang at bumabalik siya kaagad. Noong ikatlong uwi niya, Mama Mia, ang inaasikaso na niya noon ay ang tuluyang pagpapawalang bisa sa kasal nila ng papa ko. At nung ika-4 niyang uwi ay napawalang bisa na nga ang kanilang kasal. Annulled na sila. Pagkatapos noon ay ang mama ko naman ay nag-asawa ulit doon sa Amerika. Meron kasi talaga siyang boyfriend doon, Mama Mia. At yun ang pinakasalan niya at yun ang naging stepfather ko. Mabait naman ang stepfather ko, Mama Mia. Tanggap naman niya na merong mga anak ang mama ko. In fact, ang kuya ko nga ay kinuha na nga nila at dinala na rin ito sa Amerika. Laging nagbabakasyon ang mama ko at kuya ko dito sa Pilipinas at lagi nila akong hinihikayat na sumunod na sa kanila dun sa US. Kaso lang, Mama Mia, ang buhay ko talaga ay nandito sa Pilipinas. Ewan ko, nakakapunta naman ako ng US para magbakasyon pero hindi rin naman ako nagtatagal doon. Hindi siguro talaga ako para doon, Mama Mia. Hindi ako masaya doon. Ang kasiyahan ko, ang mga kaibigan ko ay nandito sa Pilipinas. Kaya naman, Mama Mia, kapag nakaipon na ako ng leave credits ko sa trabaho, ay pumupunta na lang ako doon sa kanila para magbakasyon. Halos every 3 years akong nakabakasyon doon. 3 weeks din akong nagbabakasyon doon dahil iniipon ko talaga ang leave credits ko sa work at yun ang ginagamit ko. Mama Mia, sisimulan ko po ang aking kwento noong minsang nagbakasyon ako sa California. Last 2 days ko na yun doon, Mama Mia, nung dumating din ang stepdad ko. Ang stepdad ko kasi ay bumabiyahe-biyahe din dahil sa tawag ng kanyang trabaho. Pero kahit na gano'n siya ka-busy, every 2 months ay umuuwi rin siya sa kanila ng mama ko. Tuwang-tuwa ang stepdad ko nung makita niya ako. Siya nga pala, hindi na po sila nagkaroon ng anak ng mama ko. Ewan ko kung sinong may problema, hindi ko na rin naman itinatanong. "Oh, I didn't know. You're here, Layla," sabi ng stepdad ko. "Yes, Dad. I was here a long time ago. I thought you will not reach me when you get home." "I'm glad. So, how are you doing in Manila?" tanong niya. "I'm doing fine, Dad. I'm so lucky that I got the job immediately." "Well, where are you staying then?" "Well, I rented a boarding house near Quezon City, Dad," sabi ko. Mama Mia, for the context, tatagalugin ko na lang ang ilan sa mga sinasabi ng stepdad ko. Pero po, English po talaga itong pagkakasabi niya. Hindi ko na lang matatandaan word for word pero matatandaan ko naman ang mga sinasabi niya kung ano ang ibig sabihin noon. "Well, that's good, Iha," sabi niya.
Alam mo, I might be going to Manila a month from now. Tapos, tinanong ng mama ko ang stepdad ko. For official business ba yun, hon? Tanong ng mama ko. Yes, honey. I'm up for promotion. Pero kailangan kong mag-undergo ng extensive training sa head office dun sa Manila. Maybe mga 1 buwan o mahigit pa. Sagot niya sa tanong ng mama. O dad, kung pupunta ka doon, pwede kang magstay sa akin. Total naman ay mag-isa lang ako dun sa bahay. Alok ko sa kanya. Are you sure, Iha? Medyo matatagalan ako, baka 1 or 2 months din yon. Sus, okay lang yun, dad. Napangiti siya at nagpapasalamat sa akin. The next day, araw na ng flight ko pauwi ng Pilipinas. Kumaway pa ako sa aking pamilya para magpaalam sa kanila dahil pihadong 3 taon na naman ang bubunuin ko bago ko sila ulit makita sa Amerika. Pwera na lang kung magbabakasyon sila ng Pilipinas. Expect me in a month, Iha, ha? Sabi ng stepdad ko. I will. Call or text me just in case. Sagot ko naman. Itago na lang natin siya sa pangalang Daddy Steve. Ang totoo niyan, Mama Mia, hindi ko talaga siya tinatawag na Daddy Steve. Ayoko talaga na tawagin siya na Daddy kahit na batang-bata pa lamang ako nung iwan kami ng aking tunay na ama. Ewan ko, hindi ko siguro kasi nakasanayan. Pero yung kuya ko parang napakadali sa kanya na tawagin ng Daddy yung stepdad namin. Tinatawag ko lang siyang dad kapag nasa harap kami ng mama ko. Ayoko kasi na magpulan pa yon ng diskusyon ng mama ko. Mama Mia, ang totoo niyan ay ewan ko. Kahit na ilang taon na silang kasal ng mama ko, ilang taon ko rin naman siyang nakakasama pero hindi talaga ako komportable na tinatawag siyang daddy. Siguro nga kasi magkaibang mukha namin. Siya ay Amerikanong-Amerikano. May lahi pa nga siyang Black American, Mama Mia eh. Samantalang ako, Pinay na Pinay naman ang itsura ko. Manang-mana ako sa mama ko. Pinay na Pinay. Yung papa ko kasi ay may lahi po yung Amerikano din at dun nagmana ang kuya ko. Halos magkamukha sila ni papa. Magka-height rin. Ako naman, halos lahat ay nakuha ko kay mama, liban na lang siguro sa pagmamahal ko sa bansang Amerika. Ayoko talaga doon. Oo, hindi naman sa ayoko. Gusto ko naman pero hanggang bakasyon lamang at yun lang at wala nang iba pa. Anyways, Mama Mia, all throughout next month, I expected my dad to arrive in Manila. Pero wala. Wala rin akong natanggap na tawag or text man lang mula sa kanya. Medyo nagwo-worry na nga ako baka may nangyari sa sinasabi niyang business trip. Pero sa sumunod na buwan, sa wakas ay nakatanggap na rin ako ng tawag mula sa kanya. Hello, Iha? I'm so sorry if I'm late. Andito na pala ako sa airport. Kararating ko lang. Noong mga panahon na yon ay pinag-iisipan ko na kung tama ba ang naging desisyon ko na alukin siyang tumira sa bahay ko. Actually, Mama Mia, hindi naman talaga ako ganon. Hindi naman ako mapang-alok sa bahay ko sa ibang tao. Pero syempre dahil lagi akong nagbabakasyon dun sa Amerika at libre pa ako lahat doon, alam kong ine-expect na ng brother ko at ng mama ko na alukin ko ang stepdad ko na tumira sa akin. Kaya naman, kumbaga, napilitan lang ako doon indirectly sa pag-imbita sa kanya sa bahay ko. Alright dad, antayin mo ako dyan ha, susunduin kita. Sabi ko at agad naman akong nag-prepare at pumunta na ng airport. Nakita ko siya, nakatayo sa arrival area at kumakaway sa akin palapit. Hi, how's your flight? Tanong ko, sabay beso sa kanya. Well, medyo bumpy but otherwise it was fine. Medyo nagkwentuhan muna kami habang hinihintay ang kanyang bagahe. Come on dad, andun yung sasakyan ko nakapark oh. Sabi ko sabay turo sa kanya kung saan nakapark ang aking sasakyan. Buhat-buhat naman niya yung mga bags niya.
Tinulungan ko siya sa mga maliliit niyang bagahe. Sabi ko nga, Mama Mia, bata pa ako nung naghiwalay ang tunay kong ama at ang mama ko. Kaya namulat talaga ako na walang father figure sa bahay. Nung nag-abroad kasi ang mama ko ay iniwan niya kami sa isa kong tita na wala rin namang asawa. Yung kuya ko naman ay lagi namang wala sa bahay noon at laging nandun sa kanyang mga kaibigan, girlfriend at barkada. So basically, lumaki talaga ako na halos walang lalaki sa bahay. Kaya naman Mama Mia, medyo nahihiya talaga at na-awkward talaga ako noon. Pero dahil nga mabait si Steve sa akin ay medyo inirelax ko na lang ang utak ko. Inirelax ko rin ang isip ko, Mama Mia. Sabi ko, asawa naman siya ng mama ko, kaya hindi na dapat ako nahihiya sa kanya. Hanggang sa naging okay din naman kami. Wala na akong hiya-hiya sa kanya kahit na alam kong nagsulo na ako dito sa Maynila. Kaya akong maglakad sa sala, Mama Mia, wearing a short at syempre wearing yung mga maninipis na damit. Kasi dun sa Amerika ganun naman kami. Kahit na medyo may lahing Pilipino din itong stepfather ko, kasi nga ang nagpalaki sa kanya ay stepmother na rin niya na Pilipina, ay Mama Mia, American pa rin naman ang upbringing niya. At syempre dun sa Amerika ay wala naman yun sa kanila. Kaya naging ganun na rin din ako. Naging parang liberated, pero hindi naman super liberated. Half lang. Never po akong na-conscious sa mga damit ko when I'm around with other people. Dahil ganun po ang kultura dun sa Amerika. Hindi din naman ako nahihiya sa kuya ko kasi wala naman din mali siya. Pero minsan, Mama Mia, napansin ko sa sarili ko, every time na nakikita ko ang stepfather ko na naglalakad ng naka-basketball shorts lang dun sa Amerika, minsan aaminin ko na nag-iinit ako. Mas grabe kapag wala siyang suot na t-shirt. Alam ko ngayon pa lang hinuhusgahan yun na ang pagkatao ko. Aaminin ko, Mama Mia, isa rin po akong liberated na klase ng babae. Siguro nga dahil lumaki ako na walang gabay ng isang ama at wala rin namang kung tutuusin isang ina. Ang tita ko kasi ay masyadong maluwang sa amin habang pinapalaki niya kami. Walang rules sa bahay. Ang rules lamang ay dapat huwag magpapabuntis, huwag gagamit ng bawal na gamot. Yun lang talaga. Kung anong oras ka uuwi, walang makikialam sa'yo. Walang nagdidisiplina, kumbaga. Pero hindi naman ako lumaking masyadong pariwara. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay iniisip ko pa rin naman ang future ko. Pero aaminin kong liberated ako simula pa high school na ko. High school ako nung unang may nakakuha ng pagkababae ko at sunod-sunod na yun. Pero sinunod ko naman ang payo sa akin ng tita ko na dapat hindi ako mabubuntis. So hindi talaga ako bago sa larangan ng pakikipagtalik. Mama Mia, isa pa ay hindi mawala-wala sa isip ko nung minsang nakita ko ang mama ko at ang stepdad na nagniniig. Pag naaalala ko yon ay hindi ko talaga mapigilan na makaramdam ng kung ano sa pagitan ng dalawang hita ko. Inaalis ko nga sa isipan ko pero dumarating talaga yung ganung pagkakataon. Lalo na kapag naka-shorts lang ang stepdad ko sa bahay. Typical kasi siya, Mama Mia, na yung merong lahing Black American na mga basketball player. Alagang-alaga ang kanyang katawan, laging nag-workout. Binabantayan din niya ang kinakain niya kaya naman napakaganda pa rin ng kanyang pangangatawan. Yun bang pangangatawan na nakikita nyo sa mga mahahalay na sites sa internet? Minsan, Mama Mia, hindi ko talaga napigilan ang sarili ko nung makita ko siya na ganung ayos. Pumasok ako sa kwarto ko at doon ako nagsulo na pinaraos ang init ng aking katawan. Every time nakakauwi na ang stepdad ko around 7 p.m.
Kung minsan nga ay mas maaga siya. Naaabutan ko na siya sa bahay pagkagaling ko sa trabaho. Pero iba ang gabing yon. Hinding-hindi ko malilimutan ang gabing yon. Past 8 p.m. na ay wala pa rin siya. Tapos ang lakas pa naman ng ulan sa labas. Balita ko ay meron raw bagyo. Sinubukan ko siyang hintayin pero ginutom na talaga ako kaya naman kumain na lang akong mag-isa. After dinner noon ay naligo ako at nagpalit ng aking pampatulog. Baby blue na tank top tapos manipis na cotton boy shorts at umupo ako sa sofa para manood ng movie habang hinihintay ko siya. Hindi ko alam ang mga sumunod na nangyari. Dahil na rin siguro sa pagod ako ay nakatulog ako sa sofa habang nanonood ako ng movie Mamma Mia. Hindi ko na rin namalaya ng oras o kung gaano ako katagal nakatulog nang magising ako dahil sa isang halik at paghawak sa aking hita. Pagmulat ko ay nagulat ako dahil si Steve pala ang gumising sa akin. Nakaluhod siya sa tabi ko sa gilid ng sofa at hinahalikan ako sa lips. At ang mga kamay niya ay hinahaplos na ang legs pataas sa aking bewang. Shocked at tinulak ko siya palayo sa akin. Pero mabilis niyang nahawakan ang aking mga kamay at dali niya akong hinalikan. This time ay medyo torrid na Mamma Mia. Kung kanina ay medyo okay pa yung halik niya dahil padampi-dampi lamang, ngayon ay torrid na yon. Napaungol ako habang nagpupumiglas sa kanya. Ngunit di hamak na mas malaki talaga siya kumpara sa akin at mas malakas ang hawak niya sa dalawa kong kamay at ang isang kamay naman niya ay panay ang paghimas sa buo kong katawan hanggang sa hawakan na niya ang nasa pagitan ng aking mga hita, pero dun pa lang ang kamay niya sa labas ng aking cotton shorts na suot. Umuungol ako noon na nagpupumiglas. Sa huling lakas na kaya ko ay nabigla ko rin siyang naitulak palayo sa akin. "Steve, what are you doing?" Sigaw ko sa kanya. Sa sobrang gulat ko ay nasabi ko yun sa kanya. Hindi man lang sumagi sa isipan ko simula noon na magkakaroon ng pagnanasa sa akin ang aking stepfather. Kahit na magsama kami dito sa bahay ko, yung suot ko kaya ang dahilan? Hindi rin naman siguro dahil lagi na rin naman niya akong nakikitang nakaganon. Kahit na doon sa Amerika kapag bumibisita ako sa kanya. O kapag nagbabakasyon sina mama at brother ko at siya dito sa Pilipinas, ay nasa iisang hotel naman kami at nakikita naman niya na ganun ang suot ko. Wala naman akong nakikitang kakaiba sa mga kilos niya. I'm so sorry, Iha. Pero matagal na talaga akong nag-iinit sa'yo. Matagal na kitang pinagnanasaan. Sinusubukan ko lang naman, pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Gustong-gusto kita at kailangan kita ngayon. Sabi niya at lumapit siya ng dahan-dahan sa akin para halikan ulit ako sa lips. Habang hinihimas na niya ang aking dalawang bundok sa aking dibdib. Ginawa ko ang aking makakaya para pigilan siya, Mamma Mia. Ewan ko kung maniniwala kayo sa akin. Kung hindi ay nasa sa inyo lang naman din yon. Basta ang kwento kong ito ay base lamang sa side ko, sa point of view ko. Sinubukan ko siyang pigilan, sinubukan ko siyang itulak ngunit mas malakas siya sa akin at unti-unti na rin akong nanghihina. Siguro ito ang epekto kapag matagal na panahon ka nang hindi na didiligan, kapag matagal na panahon ka nang tigang. Oo, Mamma Mia, simula kasi nung napasok ako sa bago kong trabaho ay hindi na rin ako nagkaroon ng panahon para sa mga nightlife. Ang nasa isip ko noong nagbakasyon ako sa US ay pagbalik ko
tututukan ko na ang trabaho ko at kapag gamay na gamay ko na yun, ay tsaka ako babalik sa pagna-nightlife ko. Tsaka ako babalik sa paghahanap ng lalaking magiging panandalian kong kaulayaw sa kama. Kaso lang, hindi rin talaga nangyari yon kasi nga dumating ang stepfather ko. Nakakahiya naman kung lagi akong uumagahin sa pag-uwi, hindi ba? Kaya matagal na panahon na rin talaga akong tigang. Siguro mag-aanim na buwan na noon, Mama Mia. Hanggang sa unti-unti ko na lang nararamdaman ang aking sarili na nag-e-enjoy na ako sa mga hawak niya sa aking mga pribadong parte ng aking katawan. Naramdaman niya siguro na medyo hindi na ako nagpupumiglas. Naramdaman niya siguro na nag-e-enjoy na ako sa ginagawa niya. Kung kaya't mas lalo siguro siyang ginanahan, Mama Mia. Gumapang ang isang kamay niya sa pusod ko, pababa hanggang sa mahawakan na nga niya at makapa na nga niya ang nasa pagitan ng hita ko na nasa ibabaw ng manipis kong short na suot. Halos mapatili ako at napaigtad talaga ako sa ginawa niya. Narinig niya ang aking pag-ungol at naramdaman din niya yon kung kaya't mas lalo siguro siyang naging agresibo. Hanggang sa ipinasok na nga niya sa suot kong pang-ibaba ang isa niyang kamay na shorts at hinawakan na niya ng balat sa balat ang nasa pagitan ng aking mga hita. Nararamdaman ko ang aking panghihina at wala na rin yatang natitirang lakas sa akin para tigilan o pigilan ko pa siya sa kanyang ginagawa. Lalo na, Mama Mia, nung pinagpala na ng kanyang magaspang at malaking kamay ang aking pagkababae. Hindi ko maiwasan na mas ibuka pang dalawa kong hita dahil dala ng nararamdaman ko sa kanyang ginagawa. Ewan ko. May pumapasok naman na mga bulong sa isip ko na mali ito. Pero mas nangingibabaw talaga ang pag-iinit ng katawan ko nung mga panahon na yon. Sinubukan kong labanan, ngunit naglaho na ang aking lakas na para bang bula. Kitang-kita na rin niya kung papaano ako nagpapaubaya sa kanyang ginagawa. Kaya kumalas na siya sa pakikipaghalikan sa akin at bigla niyang hinawakan ng marahan ang mga pribadong parte ng aking katawan. What are you doing to me? Yun lang ang lumalabas sa bibig ko. Pero this time, Mama Mia, kitang-kita niya talaga na hindi na ako nanlalaban. At ang pagkakasabi ko ng mga salitang yun, imbis na pagtutol ay para bang nangaakit pa na ipagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Nakikitaan na rin niya sa aking mukha na ako ay nag-e-enjoy at nasasarapan na rin. Kusa ko pang dahan-dahang mas ibinubuka ang aking mga hita at inaangat ko pa ang aking sarili para maidut-dut ko sa kanya. Napangiti siya sa akin. At dahan-dahan siyang lumapit sa aking pisngi at bumulong. I'll make you happy. Sabi niya habang dahan-dahan na ring pinasok ng kanyang kamay ng tuluyan ng aking pagkababae. Ewan ko, Mama Mia, pero halos mabaliw-baliw ako noon sa kanyang ginagawa. Ewan ko, marami na rin naman akong nakakakamang mga lalaki. Marami namang mga lalaking nakakagamit sa aking katawan at mga lalaking nakakasama ko sa kama. Pero ewan ko, kakaiba ang nararamdaman ko ngayon. Akala ko nga noon ay pare-pareho lang yan. Akala ko nga noon kahit sinong lalaki ang ikama mo ay pare-pareho lang ang iyong mararamdaman. Pero hindi pala. Hindi pala pare-pareho dahil saksi ako na ibang-iba ang nararamdaman ko nung si Steve na ang gumagawa noon sa katawan ko. Sinasabayan ko na ang paggalaw ng kanyang kamay sa kalooban ko. Nang makita niyang bigay na ako ay agad niyang inalis ang kanyang kamay palabas. At gigil na gigil niyang hinubad ang mga natitira kong saplot. Pinaupo niya ako, nakasandal ako sa sofa.
Mama Mia, para akong isang pagkain na nakadisplay na sa kanyang harapan. Lumuhod siya sa aking gitna. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Pagkatapos noon ay tinutok niya ang kanyang mga mata sa aking mga mata. Basang-basa ko sa kanyang mga mata na parang nag-aapoy na siya. Parang nagdidiliryo na siya sa init na kanyang nararamdaman. At alam kong ganun din ako, Mama Mia. First time ko pong naramdaman ng mga kuryente at apoy sa kahibla-hiblahan ng aking mga ugat, pati na rin sa bawat sulok ng aking katawan. Lalo pa nung umpisahan na niya akong pagpalain ng kanyang mga kamay, pati na rin ng kanyang bibig at ng kanyang dila. Walang parte ng katawan ko na iniiwan niya at hindi niya pinagpapala. Bawat daanan ng kamay niya ay dinadaanan din ng kanyang mga labi. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Halos hindi ako mapakali sa pagkakaupo ko. Lalo na, Mama Mia, nung may ginawa pa siya sa aking katawan. Hindi ko alam na posible pala ang ganong klaseng pakiramdam. Hindi ko alam na yung mga dinedescribe sa mga nobelang nababasa ko, lalo na sa mga English romance novel na nababasa ko, ay totoo pala. Akala ko kasi noon, Mama Mia, ay hindi totoo yon. Akala ko kasi noon ay konti lang. Kumbaga, 5 minutes lang ang libog na nararamdaman ng ating katawan. Pagkatapos noon ay wala na. Kapag nailabas ay wala na. Pero kakaiba po ang pinaranas sa akin ni Steve. Hindi ako mapakali sa kanyang ginagawa. Hindi siya nagmamadali. Hindi katulad ng mga nakakasiping kong Pinoy. Yung mga Pinoy ko kasing nakakasiping, halik lang, haplos. Yun na, pasok agad. Tapos, kapag nakaraos, tapos na. Tulog na. Wala pang 30 minutos tapos na ang lahat mula foreplay hanggang sa pagparaos. Pero siya hindi, Mama Mia. Ewan ko kung ilang minuto na niyang ginagawa yun sa aking katawan. Parang gustong-gusto niyang nakikitang nasisiyahan ako. First time ko pong sobrang nasiyahan sa katalik ko, Mama Mia. First time na parang wala akong pakundangan sa pag-ungol ko. Hindi naman ako maingay kapag nakakasiping ko ang mga Pinoy na nakakasama ko o nakaka-one night stand ko o nakakarelasyon ko. Napipigilan ko naman ang ingay ng aking bibig. Kasi nakakahiya kapag may makarinig man sa amin kahit pa nga pumapasok kami sa mga inn o mga hotel. Pero itong kay Steve, parang wala akong pakialam kung may makarinig man sa akin. Mainggit sila kung maiinggit sila. Pero yun talaga ang nararamdaman ko. Kung hindi ko ilalabas sa bibig ko sa pamamagitan ng pag-ungol ay parang puputok na ako sa sobrang init na aking nararamdaman. At nung enjoy na enjoy ako, Mama Mia, ay pinilit ko pa rin siyang tigilan. Steve, stop. Let's stop this. Magagalit si Mama kapag nalaman niya ito. Sabi ko sa kanya sa pagitan ng pag-ungol ko sa kanyang ginagawa. Sakaling matauhan siya, pero parang hindi siya nakikinig. Punong-puno siya ng libog dahil sa kanyang ginagawa sa akin. Siguro kahit pa nandito at nasa kabilang kwarto lamang ang mama ko ay hindi pa rin siya titigil. Mas lalo pa siyang ginaganahan ng maramdaman niyang mas maraming likidong lumalabas sa aking kaloob-looban. Grabe, naging matunog na at malaswang-malaswa na ang pakikipaghalikan niya sa aking pribadong parte ng aking katawan. Kung ano-ano nang ginagawa niya. Ako naman ay kung saan-saan ko na binabaling ang paningin ko nung mga panahon na yun, Mama Mia. Para na akong nagdidiliryo sa sobrang sarap na aking nararamdaman. Halos sumisigaw na ako nung maabot ko na ang rurok ng kaligayahan. Pinatitigil ko pa siya noon. Pinatitigil ko siya kasi parang sasabog na ako pero hindi pa rin siya tumigil. Hanggang sa nagsimula na ngang manginig ang buo kong katawan sa sobrang sarap.
Nang marinig niya ito, Mama Mia, ay mas lalo pa siyang bigay todo sa kanyang ginagawa sa akin. First time ko po. First time ko pong makapamura at maisigaw ang nararamdaman ko nang maabot ko na ang ikapitong langit na kanilang sinasabi. Tirik na tirik ang mga mata ko noon. Nakasabunot pa ako sa buhok niya. Mas lalo ko pang pinagdidiinan ang kanyang mukha sa aking pagkababae. Ito na yata ang pinakamahaba at pinakamasarap kong pag-abot sa kaligayahan. Mama Mia, ewan ko ba? Ewan ko, pero wala akong naramdamang guilt nung mga panahon na yon. Bagkus ay sobrang sarap lamang at sobrang saya lamang. Hanggang sa sinabi niya na yun daw ang pinakamatamis niyang natikman. Hinawakan niya ang balikat ko at inilapit niya ang kanyang mukha sa akin para halikan ako. Hindi ako nandiri sa kanyang bibig, bagkus ay humalik pa rin ako sa kanya ng torrid. Nung maghiwalay kami sa aming halikan ay tinitigan ko siya. At ngayon ay napansin ko, Mama Mia, na wala na rin pala siyang shorts at wala na rin siyang kahit na anong suot. Tumayo siya sa aking harapan. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay bigla akong kinabahan at natakot. Kakaiba sa mga nakikita ko sa aking mga naging kaniig na dati. Halos triple o quadruple pa yata ang sukat nito kesa sa sukat ng average na isang Pinoy. O baka maliliit lang talaga yung mga nakakasiping ko dati. Ewan ko, Mama Mia. Nung makita ko yun at nung nakita kong handang-handa ng lumaban, dun ako parang natauhan. Steve, please don't do this. Masasaktan si Mama, sabi ko. Nagmamakaawa ako sa kanya noon, baka sakali, pero ang mga mata niya ay wala man lang kahit na anong bahid ng konsensya. Parang walang kwenta sa kanya ang ginagawa kong pagmamakaawa. At parang kahit anong gawin ko ay hindi magbabago ang isip niya. Ngayon pa, kung kailan halos natikman na niya ako. Naisip ko nga noon, Mama Mia, pati nga ang pagmamakaawa ko, pakiramdam ko ay walang-wala din sa totoo kong nararamdaman. Parang ginagawa ko lang yun para maiwasan ang konsensya ko. Para masabi ko siguro sa sarili ko na ginawa ko naman ang lahat para pigilan to. Titig na titig siya sa mga mata ko. Just this once. We won't do this again. Just this once, please. Malambing niyang sinabi at palapit muli siya sa akin. Hinawakan niya ang bewang ko, Mama Mia, upang ilapit sa gilid ng sofa. At doon ay inilapit na nga niya ang kaniyang pagkalalaki sa akin. Mama Mia, nung unang pasok niya, kalahati pa lang yun, ay halos hindi ko nakayanin. Magkahalo ang hapdi at sobrang sarap na aking nararamdaman. Akala ko talaga noon ay hindi ko kakayanin yung sa kanya. Akala ko talaga noon, Mama Mia, ay hindi ko kaya, pero hindi pala totoo. Nag-a-adjust pala ang sa babae hanggang sa tuluyan na nga kaming naging isa. Instead na pigilan ko siya, ay hinawakan ko pa ang batok niya. At ang kanyang pisngi at ako na rin ang humila sa kanyang mukha palapit sa akin para makipaghalikan. Matagal at masarap ang aming halikan, para kaming mga bagong kasal na mahal na mahal na mahal ang isa't isa. Nang maghiwalay ang aming mga labi ay unti-unti na rin siyang gumalaw, papasok at palabas sa akin. Sa una ay mabagal hanggang sa pabilis ng pabilis. Ang akala ko, ang ginawa niya sa katawan ko kani-kanina lamang ay ang pinakamasarap ko nang matitikman sa tanang buhay ko, pero hindi pa pala. Wala pa pala yun sa kalahati, dahil eto pala, yung pinaparamdam niya sa akin ngayon ang mas masarap. Mama Mia, wala na talaga kaming naging pakialam noon kung sino pa man ang nasa kabilang kwarto.
kung sino pa man ang nasa kabilang bahay. Pakiramdam ko nga sa lakas ng ungol at tili ko nung mga panahon na yon, ay dinig na dinig siguro ito ng buong baryo o ng buong barangay namin. Habang inaangkin niya ako ay lagi niyang sinasabi na napakaganda ko raw. Ako raw ang pinakamagandang babaeng kanyang nasilayan. Habang inaangkin niya ako ay lagi niyang sinasabi na hindi siya magsasawa sa akin. Ewan ko ba, Mama Mia? Ewan ko. Pero ako din ay binabanggit din ang mga salitang yon sa kanya. Siguro dala ng sobrang init ng aking nararamdaman. Dala ng sobrang libog. Hindi ko na alam. After 3 to 4 minutes siguro yun, ay bigla ko na namang nararamdaman na sasabog na naman ako. Ilang beses pong sumabog ako nung gabing yun. Siya siguro, Mama Mia, ewan ko kung hanggang ilang minuto nga ba kami sa ganong posisyon, hanggang sa pati na rin siya ay naabot na rin ang rurok ng ligaya. Hindi pa nga niya hinugot yun, buti na lang at hindi ako fertile nung mga panahon na yun. First time ko pong naramdaman yung sinasabi sa mga nobela, naramdam mo ang init sa kaloob-looban mo na parang may sumisirip. Yun ko lang po na pagkakataon na yun naramdaman. Dati sa mga naging kaniig ko ay hindi naman. Pero kahit na lumabas na yung sa kanya, ay tuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Hindi nagtagal ay medyo naging relax na rin ang mga katawan namin sa pag-abot namin ng ligaya. Ang sabi niya ulit sa akin bago niya tanggalin sa akin yung kanya, ay napakasarap ko raw. Hindi ko lubos sa kalain na magre-response ako sa kanya. Sinabi ko rin na yun ang pinakamasarap kong natikman sa tanang buhay ko. Nagyakapan kami at naghalikan ulit. This time, full of passionate kisses na. Nanatili kami sa ganong sitwasyon at sa ganong posisyon hanggang sa ilang minuto naming ninamnam ang naging sarap ng aming pagniniig. Nanahimik ako at kusang umupo si Steve sa tabi ko at inakbayan niya ako upang ilapit ang katawan niya sa akin. What have we done? Tanong ko sa kanya. Mama will get hurt. Sabi ko habang nakasandal pa rin ako sa katawan niya. What she doesn't know won't hurt her. Sabi niya habang hinahaplos ang balikat ko. We're going to keep this as our secret. Our dirty little secret between us. Sabi niya at tumingin ako sa kanya ay nakatitig pala siya sa akin, Mama Mia. Tumango lamang ako. Pagkatapos kong tumango ay hinalikan niya ulit ako. Ewan ko pero humalik din ako pabalik sa kanya na para bang naging ugnayan na namin ang nangyari sa aming dalawa. Inulit na naman niya ang sinabi niyang ako ang pinakamasarap sa lahat ng kanyang mga natikman. Mas masarap pangaraw ako kesa sa mama ko. Niyakap niya ako at tinanong ko siya kung bakit niya yun ginawa sa akin. Pero ang sagot niya, Mama Mia, kailangan ko pa raw bang itanong yon? Syempre raw maganda ako, super sexy. Kaya kahit sino raw ay magiging maligaya kapag natikman ako. Tsaka sabi niya, kailangan ko rin daw ng dilig. Na-surprise ako sa sinabi niya at nagtatanong akong tumingin sa kanya. Gumiti lamang siya at ang sabi niya ay nakita niya raw ako na nagpaparaos sa loob ng kwarto ko. You what? Biglang sabi ko sa sobrang gulat. Yes, maybe you forgot to lock your room. And then, narinig kitang nagmumoan na kaya sinilip kita. Kala ko kung anong nangyari sa'yo. Pero nung makita kita, wala palang nangyari sa'yo eh. Kaya mo ginagawa yun kasi walang nangyayari sa'yo. Pangtitis pa niyang banggit sa akin. Sobrang hiya ko sa narinig ko at nagtago ako agad sa kilikili niya, tumawa naman siya.
There's nothing to be ashamed about it. Sabi niya. Come on, let's go to your room. Yayaan niya sa akin. Hubot-hubad siyang naglakad papunta sa kwarto ko. Ako naman ay nakatank top pa rin. Nang nasa pinto na ako ay hinawakan at hinalikan ulit niya ako at pumayag naman ako. Masarap talaga siyang humalik. Tapos inalis na niya ang tank top ko kaya pareho na kaming dalawa na hubot-hubad na. Binuhat niya ako na para kaming bagong kasal at inihiga niya ako sa kama. Nagkatitigan muna kaming dalawa. Steve, are we going to do that again? Tanong ko sa kanya, nang puno ng paglalambing. Namumungay ang aking mga mata at nagbablush ang aking pisngi. Ngumiti siya. If you want, yes, we can do it. Nag-alanganin ako saglit pero pumayag din naman ako. Yes, Steve, we will do it again and again. Malandi kong sabi sa kanya at ngumiti naman siya ulit sa akin. Nagalikan kami ng matagal at nagniig ulit kami. This time, Mama Mia, ay ako naman ang nasa ibabaw niya kaya alam niyo nang sagad na sagad talaga. Paulit-ulit kaming nagniniig noon na para bang wala ng bukas hanggang sa inabot na nga kami ng umaga. Sa mga araw na nagdaan ay nagstay muna si Steve sa boarding house ko. Sa harap ng mga tao doon, tuwing kami ay nakikita, ay siya ang aking stepdaddy. Pero kapag kaming dalawa lang sa loob ng bahay ay para kaming mag-asawa. Palaging may nangyayari sa aming dalawa. Mama Mia, napaka mahilig din ni Steve na mag-explore ng kung ano-anong mga style at posisyon. Lahat na nga siguro ay ginawa na namin. After 1 month ay kailangan na niyang bumalik sa kanyang trabaho. Pero, Mama Mia, lingid sa kaalaman ng mama ko ay nagpa-assign si Steve dito sa Maynila. Oo, kahit na hindi naman dapat. Nagkaroon kasi ng opening ang kanilang Manila branch. Instead na mag-hire ng Pinoy, ay nagpresenta si Steve na siya na lang daw dahil meron naman siyang matitirhan dito. Ang akala ng mama ko ay desisyon ng kumpanya kung bakit siya nandito. Pero hindi. Desisyon yon ni Steve, Mama Mia. At nung pumayag nga ang kumpanya na siya ang i-assign dito, ay tumira na nga kaming dalawa sa iisang bahay. Kumuha siya ng mas malaking bahay. Yung merong 3 kwarto para raw kapag bumisita ang mama at ang brother ko ay hindi na kami magrenta pa ng hotel o kung ng ano pa mang kondo. Nung kumuha na nga siya ng bahay, ang master's bedroom ay naging kwarto naming dalawa. Siyempre ang mga gamit ko ay sa isang kwarto pa rin at wala sa kwarto ng master's bedroom. Kasi alam ko naman na kapag tumatawag ang mama ko via video call kay Steve, ay makikita niya ang mga gamit ko doon sa master's bedroom kaya hindi namin doon nilalagay. Naging maingat kaming dalawa. Pero sa master's bedroom ako natutulog. Kahit pa nga hindi sa master's bedroom, lahat na yata ng parte ng bagong bahay ni Steve ay nabinyagan na naming dalawa. Kahit mga kotse ko at kotse niya, Mama Mia. Para talaga kaming mag-asawa. Minsan nanonood kami ng sine, last full show dun sa mga hindi masyadong pinapanood na mga palabas. At dun din kami gumagawa ng milagro. Para kaming mga high school kung tutuusin. Minsan nga ay sinamahan din niya akong mag-shopping ng damit. Kahit pa sa loob ng dressing room sa mga mall, Mama Mia, sa mga fitting room, ay nagawa pa rin naming mag-quickie doon. Ngayon ko pero parang baliw na baliw kami ni Steve sa katawan ng isa't isa. Ngayon lang, Mama Mia, ay merong problema. 3 taon na po ang relasyon namin ngayon ni Steve at ngayon pa talaga nagbunga ang lahat. Nakalimutan ko kasi ng 1 beses lang na uminom ng contraceptive pills, Mama Mia, ay agad din naman itong nagbunga. Ewan ko ba kung bakit nagbunga kaagad. Dati-rati naman kahit hindi ako umiinom ng mga contraceptive pills
Kapag nakakaniig ko yung mga Pinoy kong mga kaibigan o mga ka-FB o mga kafubu, ay hindi naman ako nabubuntis. Ngunit kay Steve, isang beses lang akong pumalya ay bigla tuloy akong nabuntis. Sa ngayon ay 4 na buwan na ang aking tiyan. Alam na ng mama ko na buntis ako. Alam na rin ng kapatid ko. Well, wala namang kaso sa kanila na buntis ako. Hindi naman kasi conservative ang aming pamilya. Pero ang hindi nila alam ay kung sino ang nakabuntis sa akin. Ang hindi nila alam ay isang malaking eskandalo sa aming pamilya ang pagbubuntis kong ito. Ewan ko, Mama Mia. Ewan ko kung papaano ko ipapaliwanag. Nung tinanong ng mama ko kung magpapakasal ako, sabi ko wala naman akong boyfriend. Well, okay lang naman yan, Laila. Kasi uso naman yan ngayon eh. Kesa naman hahanap ka ng lalaking magiging sakit sa ulo mo, ayos na rin yung magkakaanak ka, anak. Kumpleto na rin ang buhay mo. Isa pa, hindi ka namin pababayaan at meron ka rin namang stable mong trabaho. Nandyan din naman ang Daddy Steve mo na laging mag-aalaga at mag-a-assist sa'yo. Medyo nakonsensya ako dun sa sinabi ng mama ko. Parang tanggap na tanggap niya ang nangyari sa akin. Ang hindi niya alam, yung dading sabi niyang mag-aalaga sa akin, yun din ang magiging daddy ng anak ko. Ang ikinatakot ko ngayon, Mama Mia, ay kapag lumabas ang katotohanan. Ang ikinakatakot ko ay kapag ipinanganak ko na ang anak ko. Paano kung manang-mana ito kay Steve? Hindi naman ito pwedeng magmana sa kanya dahil hindi naman kami magkadugo. Pero paano nga kapag nagmana ito sa kanya? Pihadong mabubuking na ang sikreto naming dalawa. Hindi ko rin naman iniisip, Mama Mia, na tanggalin sa sinapupunan ko yung bata. Dahil mahal na mahal ko ang anak ko. At mahal ko na rin ang papa niya. Nung nalaman ni Steve ang pagdadalang tao ko ay masayang masaya siya. Sabi pa nga niya ay gustong gusto niya raw na maging buo kaming pamilya. I-divorce niya raw ang mama ko. Pero ayoko namang masaktan ang mama ko. Ayokong magiging pighati niya ang ligayang nararamdaman ko. But what are we going to do? Eventually, they will find out, sabi niya. Sabi mo, this is our dirty little secret. Paano ngayon? Hindi na magiging little secret ito dahil mabubulgar na ito sa oras na makapanganak ako. Nag-iisip ako ngayon, Mama Mia, paano kaya kapag magpakalayo-layo ako? Paano kaya kapag umalis na lang ako? Meron na rin naman akong ipon. Pero ang sabi ni Steve ay wag na wag ko raw gagawin na iiwanan siya. Kaya niya raw iwan ang lahat. Kaya niya raw harapin ang kahihiyan. Basta wag lang akong mawala sa buhay niya. Pero iniisip ko pa lamang na masasaktan ng mama ko ay parang hindi ko nakakayanin. Bumabalik sa isip ko, Mama Mia, yung mga panahon na nasasaktan ng mama ko dahil sa papa ko. Bumabalik din sa isip ko yung mga panahong umiiyak siya ng palihim nung iwanan siya ng tito ko, na kapatid ng papa ko. Halos hindi niya kayanin noon. Paano kung may mangyaring masama sa mama ko kapag nalaman niya ang nangyayari sa aming dalawa ng asawa niya? Kapag nalaman niyang magkakaanak na kaming dalawa ni Steve? Mama Mia, alam ko po. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tulong sa inyo. Pero isang beses ay narinig ko po kayo sa kasamahan ko po sa trabaho. Kayo po ang pinakikinggan niya habang nagla-lunch break kami. Tinanong ko siya kung anong meron. Pinakita niya sa akin yung channel mo. Pag-uwi ko ng bahay dahil wala pa si Steve noon ay pinakinggan kita. At sakto naman, Mama Mia, na halos katulad ko rin ang narinig kong kwento. Pero yung sa kanila ay tinapos na nila. Etong sa amin, papaano ko ba ito tatapusin?
Paano ko ba tatapusin ang namamagitan sa aming dalawa ng stepfather ko kung magiging ama na siya ng anak ko? Sa ngayon ay hindi na ako halos nakikipag-usap kay mama kapag tumatawag siya via video call. Lagi ko na lang sinasabi ay matutulog na ako dahil pagod ako. Hapo ang katawan ko. Matutulog na ako dahil gusto na ng baby na matulog na ako. Pero habang papalapit ang mga araw ng panganganak ko ay natatakot na rin ako, Mama Mia. Ano ba ang gagawin ko? Hindi ko naman habang buhay matatago ito. Tama ba ang sinabi ni Steve na magsama na lang kaming dalawa? Tama ba na gawin namin na i-divorce niya ang mama ko at ako na lang ang magiging asawa niya? Ano po ba ang nararapat kong gawin, Mama Mia? Please help me po. Lubos na gumagalang. Laila. Hoy! Naku naman, nakakapangilabot. Medyo short lang talaga yung story mo, ano. Doon lang talaga umikot doon sa mga panahon kung kailan nagkasala kayong dalawa, kung kailan mas pinili ninyong magkasala ni Steve. Ewan ko, naku, nakakakilabot yung mga ganitong klase ng storya. Hindi ko alam kung bakit may mga ganito, ano. Ewan ko. Sadya ba talagang mas malakas ang hatak ng tawag ng laman kesa sa rational na pag-iisip? Kesa sa konsensya? Ganun ba talaga? Sino nakaranas dito na nadala ng tawag ng laman, ng init ng nararamdaman? Charot lang. Naku naman. Ang mapapayo ko sa'yo, ewan ko, charot. Di ko alam kung ano sasabihin ko sa'yo, girl. Pero I always believe in veritas liberavet vos. The truth will set you free. So, oo nga, sasaktan nga ang mama mo. Sino ba namang hindi masasaktan? Hello? Girl, sana nung nagpadala ka nung una, tinapos mo na agad, di mo na dinagdagan pa, hindi yung inaraw-araw mo pa, di ba? Hindi yung talagang nagpa-assign pa dito, tapos in 3 years, nagawa niyong itago yung ganyan yung, ay, naku naman, pagtingin sa isa't isa, 'di ba? Well, kung ako sa'yo, sasabihin ko ng totoo. Una, sasabihin mo siguro dapat dun sa brother mo. Alam ko magagalit talaga siya eh. Sobra-sobra talaga. Pero kailangan kasi ng mother mo ng support system once malaman niya yung katotohanan. So sa brother mo muna, sabihin mo sa brother mo, alam kong mamumura ka. As in talaga. Yung mura na parang wala ng bukas. Oo, i-expect mo na magagalit talaga sa'yo yung brother mo. Pero, hingin mo ang tulong niya na sana protektahan niya yung mama ninyo, diba? Sana ang gawin niya ay maging support system siya. Nandun siya kapag aamin ka na. O, para hindi ka mapatay ng mama mo, umamin ka via video call. Pero sabihin mo sa kuya mo na sana wag iwanan ng mama mo at baka kung anong mangyari. O, di naman kaya, i-divorce muna ni Steve yung mama mo. Pero parehong sakit lang din yun eh. Ewan ko talaga. Pero the truth will set you free. Yun ang nararapat mong gawin. Kung tinatanong mo sa akin ngayon kung marapat bang magsama na lang kayo ni Steve, para sa akin hindi. Dapat wag. Kaya lang, kung yun naman talaga ang gusto nyo, kung mahal nyo ang isa't isa, wala namang makakapigil sa inyo. Sa akin lang, bilang respeto sa mama mo, wag nyo na lang gawin. Wag na lang kayong magsama, di ba? Wag namang yung harap-harapan nyo na talaga siyang sinasaktan. Anyways, talagang magmamana yan sa papa. Alam mo naman, di ba, kapag foreigner, malakas yung dugo. Tapos, first child mo. Di ba may sinasabi na kapag first child, mana talaga dun sa ama. Tingnan mo nga yung kuya mo, nagmana dun sa papa mo, di ba? Sa tunay niyong papa. Anyways, ikaw nang bahala dyan, girl. Kung anong gagawin mo dyan, ako talaga nanginginig dyan sa kwento mo. So, kung kayo ngayon na nakikinig, kung nagustuhan nyo itong kwento, kahit hindi, share nyo na lang at saka like.
itong video na ito at mag-comment na lang din kayo sa baba ng inyong payo nitong ating listener at sharer na si Laila na talaga namang nakakatakot ang storya ng buhay. So share na kayo, go na yan dyan. O, comment down below ha. Pagkatapos niyan ay mag-subscribe na rin kayo nitong ating channel kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Bakit ang tagal-tagal ko na dito hindi pa rin kayo nakapag-subscribe ha? Magpasensyahan nyo na kung hindi nyo nagugustuhan yung minsan ng ibang kwento. Kasi kwento yung pinapadala sa atin eh. Hindi naman pwedeng hindi natin basahin, di ba? Baka wala na tayong sharer niyan. Baka wala nang magpadala niyan. So, babasahin pa rin natin. Meron naman tayong maraming kwento dyan na pwede nyong imukbang kung ayaw nyo dun sa iba. By the way, kung meron din kayong sarili nyong kwento na alam ko naman na mapupulutan namin ng aral o di kaya na may inspirasyon sa buhay, please do share your kwento. Ayan, dyan sa blue line din sa baba. Dyan nyo isend yung email ninyo, mamamiyacdo0317@gmail.com. Ewan ko, may nagpadala ng kwento sa iba kong account, sa ibang email account ko. Tapos yung kwento niya napakaiksi, walang detalye. Hindi naman pwedeng ako ang maglagay ng detalye, mga dear. So dapat tagyan nyo ng detalye yung kwento nyo. Kung hindi kayo marunong magkwento, ang gawin nyo, bullet form na lang, parang ganon, parang dun sa outline. Kapag nagsistudy kayo, o bullet form, ito yung unang nangyari, ito yung pangalawa, ito. Tapos ako na ang tatahin yan para maging isang buong kwento. Kapag hindi talaga kayo komportableng magsulat ng buong kwento. Wag yung napakaiksi naman, half lang ng bond paper yon tapos walang detalye. Parang ano to? Anong nangyari? Parang ganon. So, wag yung parang nangangapa tayo sa dilim. Ito nga ang kwento ni Laila, hindi nga halos kompleto eh. Nag-focus lang ito doon sa joga nila eh. Anyways, maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway, pakinggan nyo rin ang mga susunod nating kwento at ang iba pang mga kwentong hindi nyo pa napapakinggan. Magmukbang kayo, mag-subscribe at mag-click kayo ng notification bell para naman lagi kayong na-update kapag meron tayong bagong video na inilalabas dito sa ating channel. Please din support our other social media accounts, our TikTok, our Threads, our Instagram and Facebook, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Until sa susunod nating kwento, dapat nakapag-click kayo ng notification bell ha, para updated kayo kung may bago tayong labas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Mama Mia. Enjoy the rest of your day. Thank you!